Welcome back sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang episode 1 at 2 ng Thai TV series na pinamagatang Bad Genius. Spoilers ahead, watch out and take care. Sa unang eksena, ipinakita ang huling round ng Scrabble competition ng junior high school kung saan ang babae na nagngangalang Lynn ay nakikipagkompetensya laban kay Sorowis na mula sa isang karibal na paaralan. Ang ama ni Lynn na si Vit, at ang principal ng isang prestihiyosong paaralan ay nasa audience na nanonood ng laro. Nangako ang principal na papapasukin niya si Lynn sa kanyang paaralan na may full scholarship kapag nanalo siya sa laban. Mukhang nahihirapan ang kanyang katunggali na si Sorowis sa last round, kaya sinadya niyang maghulog ng eraser. Napinulot naman ng kanyang mentor at ibinalik sa kanya. Napansin ni Lynn na pinalitan ng mentor ang pambura na may nakasulat na sagot. Alam niyang nandaraya si Sorowis at tahimik na ipinaalam ito sa kanya, ngunit hindi siya nagsumbong sa mga judge. Para sa kanyang huling salita, sumulat siya ng cheater, at nanalo sa laban. Nagpalakpakan ang mga manonood, at si Lynn ay binigyan ng Certificate of Honor. Sa hapunan sa gabi, tinanong siya ng kanyang ama kung gusto niya ang kanyang bagong paaralan, at sumagot si Lynn na nagustuhan niya ang tungkol sa computer room, mga silid na may aircon at library ng paaralan. Idinagdag niya na ang paborito niyang lugar ay ang music room na mayroong isang grand piano na maaari niyang gamitin sa lunch break. Tinanong ni Vit kung may mga kaibigan na ba siya, at awkward na sumagot si Lynn ng oo. Isang araw habang tumutugtog ng piano sa paaralan, nilapitan si Lynn ng kanyang kaklase na si Grace. Hiniling niya ang tulong ni Lynn na mag-practice ng kanta para sa kanilang school play. Tumutugtog si Lynn ng piano habang kumakanta si Grace, ngunit huminto sila noong nag-off-key si Grace sa ilang bahagi. Nalungkot siya dahil baka hindi siya makakuha ng role sa play, at sinabing pangarap niyang makasama. Sinabihan siya ni Lynn na pakinggan ng mabuti ang mga key at pakisamahan ang mga ito. Matapos ang kaunting practice, nakuha ni Grace ang mga key ng tama at tuwang-tuwa siya. Bago umalis si Lynn, hiniling sa kanya ni Grace na hintayin siya sa labas ng music room para magkita sila pagkatapos ng audition. Nang matapos ang audition, lumabas ng mangyak-ngiyak si Grace mula sa silid. Ayon pala sa bagong panuntunan, ang mga estudyante na gustong makasama sa school play ay dapat na may GPA na above 3.25. Noong sinabi ni Grace na hindi pa siya nagkaroon ng ganoong kataas na GPA, inalok siya ni Lynn na turuan. Sa sumunod na mga araw, magkasama silang nag-aaral sa library. Ang kanilang guro sa matematika na si Sofan ay nagtuturo sa mga students sa labas ng paaralan. Isang araw, si Grace, na nasa kanyang private class, ay nagdala ng isang sample question paper na ibinigay ni Sofan. Napansin ni Lynn na ang mga tanong ay mas mahirap kaysa sa mga itinuturo nito sa klase, ngunit pinractice pa rin nila ang mga ito. Pagkalipas ng ilang linggo, nasa midterm math exam na sila. Sa unang ilang minuto, madaling nasagutan ni Lynn ang lahat ng tanong ngunit napansin niyang halos magkapareho ang mga tanong sa mga ibinigay kay Grace. Malinaw kay Lynn na nagbibigay si Sofan ng mga tanong sa pagsusulit sa mga estudyanteng nagbabayad sa kanya para sa pagtuturo sa labas ng paaralan. Isinulat niya ang lahat ng sagot sa isang pambura, inilagay ito sa loob ng kanyang sapatos at sinipa ito papunta sa mesa ni Grace. Nakuha ni Grace ang mga sagot at kinopya ang lahat. Nang lumabas na ang mga resulta, tuwang-tuwa si Grace na makuha ang pinakamataas na marka. Ngunit dahil pareho ang score nilang dalawa, si Sofan ay naghihinala sa kanila. Binalaan niya ang mga babae na mag-ingat dahil kapag nakita niyang nandaraya ang mga ito, lagot sila sa kanya. Pagkaalis nito, niyaya ni Grace si Lynn para maghapunan sa bahay ng kanyang boyfriend na si Pat. Sa gabi, nakita nila si Pat sa isang marangyang restaurant sa tabi mismo ng kanyang apartment. Si Pat ay isang mayamang bata na tamad at hindi maganda ang mga marka. Pagkatapos niyang ilibre ang mga babae sa hapunan, hiniling niya kay Lynn na tulungan siya sa exam gaya ng ginawa niya kay Grace. Nagulat ang dalawa nang inalok ni Pat si Lynn ng maraming pera para tulungan siya. Nangako ang kanyang ama na bibilhan siya ng isang sports car kung hindi siya babagsak, kaya naman kailangan niya ng tulong. Gayunpaman, ayaw ni Lynn na mahuli siya kaya tinanggihan niya ang alok. Umuwi siya sa gabi sa kanyang ama na si Vit na kumakain ng noodles, at sinabihan siya ni Lynn na maging mas maingat sa kanyang diet, bago pumunta sa kanyang kwarto. Maya-maya lang ay narinig niyang may kausap ito sa telepono tungkol sa isang utang. Kinausap siya ni Lynn tungkol dito, at nalaman niyang nanghiram ito ng pera sa kapatid niya para pambayad sa tuition ni Lynn. Nangako ang principal na ibibigay ang full scholarship noong nanalo siya sa Scrabble contest, ngunit dahil sa issue sa budget, kinailangang magbahagi ng scholarship si Lynn at ang isang lalaki sa kanyang paaralan, ibig sabihin ay kalahati pa rin ng fee ang babayaran nila kada semestre. Alam ni Lynn na hindi kayang bayaran ng kanyang ama ang ganoong halaga at sinabing lilipat siya pabalik sa dati niyang paaralan, ngunit iginiit ni Vit na mas marami siyang makukuhang oportunidad dito. Ngayon, para makakuha ng full scholarship, kailangang makipagkumpetensya si Lynn sa ibang lalaki at patunayan na mas magaling siya. Kinabukasan sa paaralan, nakita ni Lynn ang isang bata na nagsisikap na kunin ang lobo sa kisame.
Sinubukan niyang tulungan siya ngunit hindi niya ito maabot, hanggang sa isang lalaking nagngangalang Bank ang dumating at tinulungan sila. Tinawag sila ng bata na isang mabait na magkasintahan na ikinagulat ng dalawa. Pag-alis ng bata, nagpakilala si Lin at nalaman niyang si Bank ang lalaking pinagbabahaginan niya ng kanyang scholarship. Tinanong niya ito kung maaari silang maging magkaibigan, ngunit tinanggihan siya ni Bank na sinabing magkakompetensya sila. Sa sumunod na eksena, bumalik si Lin sa apartment building ni Pat. Para mabayaran ang utang ng kanyang ama at ang kanyang tuition fee, sa wakas ay pumayag na siya na tulungan sila ni Grace na mandaya sa exam. Ang kondisyon niya ay makakakuha lang sila ng 3/4 na mga sagot, upang hindi sila paghinalaan ng kanilang guro, at tinanggap naman ni Pat ang deal. Ang sumunod na eksena ay ang kanilang final exam sa unang semestre at kailangang tulungan ni Lin sina Grace at Pat. Tulad ng kanina, nagsimula siyang magsulat sa isang pambura ngunit huminto nang lumakad si Sofen patungo sa kanya. Binantayan niya ito sa buong pagsusulit at kalaunan ay napansin niya ang kanyang pagsusulat sa pambura. Inagaw ng guro ang pambura at nagulat siya nang makitang nakasulat dito ang salitang nagpupuslit siya ng mga exam papers sa mga mag-aaral. Napagtanto nito na alam ni Lin ang kanyang sikreto at sinubukang magpaliwanag, ngunit binigay ni Lin sa kanya ang kanyang answer sheet at lumabas ng silid. Inutusan niya ang iba na magpatuloy bago sundan sa labas si Lin. Nanatiling matigas si Lin tungkol sa pagsusumbong sa prinsipal habang sinusubukang pigilan siya ni Sofen. Binalaan pa niya ito na sasabihin rin sa prinsipal ang ginawang pandaraya nila ni Grace, ngunit sumagot si Lin na sinabing nakakuha si Grace ng mataas na marka dahil sa kanyang class tuition. Habang papalayo, napansin ni Sofen na nakapaloob sa bulsa ang kamay ni Lin at tinanong kung nag-record siya ng kanilang pag-uusap. Noong inilabas niya ang kanyang telepono, nalaman niya nakakall ni Lin ang prinsipal habang nag-uusap sila kanina. Ang nabagabag na si Sofen ay bumalik sa classroom nang lumabas na ang mga estudyante. Nagpasalamat si Pat at Grace kay Lin dahil naging mahusay ang kanilang plano. Nabunyag na pinlano pala nila ang lahat ng ito noong isang araw. Dahil sa tuition papers ni Sofen, ilang minuto lang ay nasagutan na ni Lin ang kanyang papel. Minarkahan din niya ang mga sagot sa kanyang question paper at inutusan si Grace na pagpalitin ito kapag naabala niya si Sofen. Pagkatapos noon, isinulat ni Grace ang mga sagot sa isang pambura at ibinigay kay Pat, at silang tatlo ay naging mahusay sa exam. Bukod dito, pinalitan din ni Lin sa telepono ang pangalan ni Pat bilang ang prinsipal, at sa ganoong paraan, hindi niya mapapaalis si Sofen ngunit matatakot pa rin siya nito. Gayunpaman, kinagabihan ay nakatanggap siya ng maraming mensahe sa group chat na nagsasabing si Sofen ay tinanggal sa paaralan. Si Lin ay pumunta muli sa apartment ni Pat at tinanong siya kung paano nalaman ng prinsipal. Tumugon si Pat na ni-record niya ang tawag sa telepono at ipinadala ito sa prinsipal, dahil naniniwala siyang magiging sakit sa ulo para sa kanila si Sofen. Hindi masaya si Lin sa ginawa ni Pat, ngunit pinabayaan na lang ito. Kinabukasan sa paaralan, muli niyang nakita ang parehong bata at nalaman niyang anak ito ni Sofen na pinalaya sa paaralan dahil sa kanyang mga ginawa. Nakaramdam siya ng konsensya habang pinapanood silang umalis. Sa sumunod na eksena, dinala tayo sa laundry shop ni Bank. Kasama niya ang kanyang single na ina na pinagkakaabalahan ang pagtaya sa loto. Mayroon siyang malubhang problema sa likod ngunit dahil sa kanilang pinansyal na kalagayan, hindi nila ito kayang ipagamot. Pagkatapos ng klase, si Bank at Lin ay pinatawag ng principal dahil gusto niyang sumali sila sa isang TV show quiz competition. Parehong ayaw nilang maging magka-partner, ngunit kinumbinsi sila ng principal sa pagsasabi na ang kompetisyong ito ang magpapasya kung sino ang makakakuha ng susunod na term na scholarship sa pagitan nilang dalawa. Bagamat na sila ay mag-partner, ang sino mang makapagbigay ng mas maraming mga sagot ang siyang mananalo. Kinabukasan, ang dalawa ay nasa set na ng reality show. Nagsimula ang quiz at binigay ni Bank ang unang sagot na sinundan naman ni Lin. Nanguna sila ng 2 points, ngunit naabutan din dahil nagmamadaling nasasabi ni Bank ang maling sagot. Si Lin ay nagmungkahi na mag-isip at makipag-usap sa kanya bago magbigay ng mga random na sagot, at kung magkakalaban sila, maaaring matalo sila sa quiz, kaya para sa huling tanong, pinag-usapan nila ang sagot. Naunang sumagot ang ibang team pero mali ang sagot nila, at sa wakas ay nabanggit ni Lin ang tama at nanalo sa kompetisyon. Kinabukasan, nasa principal's office sila kung saan sinabi sa kanila na nanalo si Lin ng full scholarship. Sinabihan si Bank na mag-apply para sa scholarship sa susunod na semester. Pagkatapos ng meeting, sinubukan ni Lin na i-comfort si Bank pero hindi siya nito pinansin. Dinala ni Bank ang kanyang ina sa isang government hospital kung saan sila kailangang maghintay ng ilang oras para sa kanilang turn. Sinabi din niya sa ina na hindi niya nakuha ang scholarship, ngunit mabilis na itinago ng ina ang pagkadismaya at tiniyak kay Bank na kokolektahin niya ang pera bago ang susunod na semester. Sa paaralan, kinausap ni Lin si Pat sa computer lab at tinanong kung titigil na ba siya sa pagtulong sa kanya ngayong wala na siyang binabayarang tuition. Tinawanan niya ito nang sabihin ni Lin na hindi na niya kailangan ang kanyang pera. Ayon kay Pat, kukuha pa rin ng fees ang paaralan para sa mga extracurricular activities na malamang ay hindi niya alam.
Hindi nag-react si Lin pero nagdududa siya na baka nagsasabi ito ng totoo. Pag-uwi niya, dumaan siya sa drawer ng kanyang ama at nakitang binayaran niya ang paaralan ng kabuoang 200,000 baht bilang maintenance fee. Napagtanto niya na ang full scholarship ay isang publicity stunt lamang para sa paaralan at sila pa rin ay kumikita ng pera sa lahat ng estudyante nila. Mabilis na tinawagan ni Lin si Pat at tinanong kung mayroon pa bang mga taong handang magbayad sa kanya tulad ni Pat. Kinabukasan ay nag-ayos si Pat ng meeting kasama sina Lin at Grace pati rin ang kanyang mayayamang kaibigan na nangangailangan ng tulong ni Lin. Humingi siya ng 30,000 baht sa kanilang lahat para tulungan silang mandaya sa loob ng isang semester. Kailangan nilang bayaran si Pat na siya namang magbibigay ng pera kay Lin upang walang maging katibayan ng pagbayad. Pero dahil marami sila, masyadong delikado ang pagpasa ng mga sagot gamit ang pambura, kaya may ibang plano si Lin. Naalala niyang may orasan sa harap na dingding na nakikita ng lahat. Ipinahayag niya na ang minutong kamay sa dingding ang bilang ng mga tanong nila. Katulad nito, dahil ang mga tanong ay multiple choice, magkakaroon sila ng 4 na pagpipilian, at ang pangalawang kamay sa orasan ang magiging sagot. Kaya kung ang sagot ay letter A, itataas ni Lin ang kanyang kamay kapag ang second hand ay umabot sa 1, at kung ang sagot naman ay B, itataas niya ang kanyang kamay kapag umabot sa 2, and so on. Ang exam ay gaganapin sa loob ng 2 oras at magkakaroon ng 60 mga tanong sa kabuuan, na nangangahulugan na si Lin ay kailangang kumpletuhin ang kanya sa loob ng 1 oras at italaga ang susunod na oras upang matulungan ng iba. Ang test ay natuloy ayon sa kanilang binalak, ngunit sa kalagitnaan, si Bank na nakaupo sa tabi ni Lin ay hiniling na huwag siyang masyadong mag-alaw dahil hindi siya makapag-concentrate. Bigla niyang nalaglag ang isang papel sa sahig na nakita ng guro. Kinuha niya ang papel mula sa kanya sa paniniwalang ito ay isang kodigo. Ngunit ito pala ay ang listahan ng mga address ng mga customer mula sa kanyang laundry. Inutos ng guro na ilabas ni Bank ang lahat ng laman ng kanyang bulsa. Ngunit ang pagod na si Bank ay biglang nagsuka sa tapat ng kanyang papel. Tinawanan siya ng lahat sa klase habang nagmamadaling pumunta sa washroom. Pagkatapos ng klase, pumunta si Lin sa bahay ni Bank at sinabi sa kanya na hindi na niya kailangan ng scholarship kaya ibabalik na niya ito sa kanya. Nagtatakang tinanong ni Bank kung bakit, ngunit itinago ni Lin ang katotohanan na kumita siya ng sapat na pera sa pagtulong sa pandaraya, at sa halip ay sinabi niyang nanalo sa loto ang kanyang ama. Masayang nag-alok si Bank na ipaglabas siya ng libre bilang pasasalamat, at pagkatapos ay sinamahan niya si Lin sa bus para ihatid siya pauwi. Ang episode ay nagtapos nang sinabi ni Bank na gusto niyang makipagkaibigan kay Lin. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.